Matapos mapatay ng ating bida ang Thunder Beast, kinuha niya ang kaluluwa nito. Ngunit sa sandaling tinawag niya ang kaluluwa, muling lumitaw sa harapan niya ang Thunder Beast. Gayunpaman, nag-iba ang anyo ng Thunder Beast na ito, at nang makita iyon, siya ay nabigla at sinabing, "Poisonous Thunder God Beast," dahil nalasan ito ng Divine Blood of the God of Venom kaya ito nag-iba ng anyo. Agad niyang binalik ang kaluluwa nito sa kanyang side, at sa sandaling ito, may ngiti sa kanyang mukha. May ngiti sa kanyang boses, bulong niya, "Gayunpaman, ito ay maganda para sa akin, ang kakayahan nito ay halatang mas malakas. Mula ngayon, ito na rin ang aking trump card." Pagkatapos nito, tumingin siya sa unahan at dahan-daang nagsimulang maglakad pasulong, na sinasabing, "Hanggat makadaan ako sa lagusang ito, mararating ko ang lupang ipinangako." Matapos maglakad ng ilang sandali, dumating ang ating bida sa ibang lugar kung saan mayroong malaking kristal at ilang magic circle na parang ritual. Nang makita iyon, sinabi niya, "Sa wakas, narating ko na rin ito." Pagkatapos, nang makita ang isa sa mga magic circle, medyo nagulat siya na mayroon ito doon. Umusad siya ng isa pang hakbang, at sa sandaling ginawa niya iyon, agad na gumana ang magic circle sa lugar. Ang magic crystal na naroon ay gumana rin kasabay nito at nagsimulang lumutang sa hangin. Hindi mabilang na maliliit na magic crystal ang nagsimulang lumutang sa paligid, at mula sa loob ng mga ito, nagsimulang lumabas ang enerhiyang may kulay ube at kidlat. Ang mga kristal ay nagsimulang sumugod patungo sa ating bida ng buong bilis. Siya ay napalibutan mula sa lahat ng panig ng mga kristal, at sa sandaling nakita niyang tumutungo ang mga kristal patungo sa kanya, agad niyang inaktibo ang kanyang skeleton armor nang hindi nag-aaksaya ng oras. Marahas na bumangga sa kanya ang mga kristal. Sa sandaling tumama ang mga ito sa kanya, isang kakaibang abiso ang lumitaw sa harap niya, ang iyong immunity sa kuryente ay tumaas ng 1%. May ilang abiso na nagsasabing bumukas ang kanyang electric element, habang ang iba ay nagsasabing tumaas ang limitasyon ng kanyang electric element. Ang mga abisong ito ay patuloy na lumilitaw. Nang makita ang mga abisong ito, medyo nagulat siya. Ang kidlat na nakapalibot sa mga magic crystal ay tumagos sa kanyang skeleton armor, at nagsimulang kumalat ang kuryente sa kanyang katawan. Teka, wala akong natamong pinsala. Gayunpaman, matapos mapansin ang ilang pagbabago sa kanyang katawan, sinabi niya, "Ito ba ang gantimpala sa pagkumpleto ng Thunder Canyon? Ang aking immunity sa electric element ay tumaas na pala sa 90%. Pagkatapos nito, nang hindi nag-aaksaya ng oras, lumapit siya sa magic circle at tumayo mismo sa ibabaw nito. Lumingon siya sa paligid at sinabing, "Senyor Antares, ito ang orb na gusto mo, tama?" Pagkatapos, agad niyang kinuha ang dragon blood mula sa kanyang inventory, ang parehong ibinigay sa kanya ng dragon. Pagkaabot pa lang niya, inihagis niya ito patungo sa magic crystal. Ang dugo ng dragon ay lumipad ng buong bilis at tumama sa magic crystal na nasa itaas ng magic circle. Sa sandaling damaykit ang dugo ng dragon dito, ang magic crystal ay nagsimulang matuno. Nang matuno ito ng tuluyan, isang maliit na nagliliwanag na orb ang lumabas mula sa loob. Mabilis na lumapit ang ating bida, kinuha ito, at sinabing, "Sa wakas, nakuha ko na." Ang maliit na orb sa kanyang kamay ay nagliliwanag ng husto, at sa sandaling iyon, umalangaw ang boses ng dragon sa kanyang mga tainga, na nagsasabing, "Ikaw na bata, nakuha mo na ba ang Dragon Pearl?" Nang marinig ang boses, medyo nagulat ang ating bida. Ngunit sa oras na iyon, ang maliwanag na liwanag na nagmumula sa dragon Pearl ay tuluyan ng bumalot sa kanya. Naramdaman na ng dragon na nakuha na ng ating bida ang Dragon Pearl, kaya sinabi nito sa kanya, "Kung gayon maaari ka nang bumalik ngayon." Ay aktibo ang teleportation array sa Dragon Pearl, at makakabalik ka na ng direkta sa upper space. Nang marinig iyon, sinabi ng ating bida, "Mayroon pa akong kailangang gawin sa lower space. Babalik ako pagkatapos kong tapusin ang mga iyon." At nakangiti, naisip niya sa sarili, mukhang napakahalaga sa kanya ng Dragon Pearl na ito. Kung hindi siya magmamadaling pabulaykan ako. Upang ipakita na hindi ako ganoon kasabik, malamang napapayag siyang manatili muna ako dito. At ang dragon, na nasa sarili nitong mundo, ay sumagot sa ating bida, "Ayos lang, bahala ka."
Pagkatapos mong makumplito ang pagsubok na ito, maaari tayong mag-usap ng maayos at gumawa ng isang tunay na kasunduan. Pagkatapos ay tumawa ang ating bida at sinabing, walang problema, babalik ako kapag tapos na ako. Pagkaraan ng ilang oras, muling nagbago ang tagpo ng eksena, at nakita nating dumating ang ating bida sa ibang lugar. May bagong tanawin sa kanyang harapan, ito ay parang isang hidden cave. Nang makita iyon, labis na natuwa ang ating bida at sinabing, may nakatagong kuweba dito. Upang galugarin ang nakatagong kuweba, agad niyang tinawag ang kanyang mga skeleton warriors. At pagkatapos noon, ang kwento ay muling nagbago patungo sa Abyss World, kung saan isang galit na ungol ang umalangaw mula sa kaibuturan ng isang Mar-Angel, madilim na palasyo. May sumisigaw sa galit, isang nakakatakot na presensyang nababalutan ng berdeng aura, nanginginig sa matinding galit. Walang iba kundi ang Demon Emperor mismo, ang kanyang boses ay umalangaw sa malalawak na bulwagan habang siya ay sumisigaw, sino ang naglakas loob na gumawa ng ganoong kawalang galang? Hanapin siya, dali, sino ang nagkasala sa akin? Sa nakaraang ilang araw, sino ang pumunta sa Thunder Burial Canyon sa Lower Realm? Sa harapan niya, lahat ng iba pang demonyo ay nakaluhod sa lupa, nanginginig ng husto sa takot. Walang naglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo. Ang galit ng makapangyarihang Demon Emperor ay pumuno sa buong palasyo habang siya ay bumubulong tungkol sa Thunder Canyon, ang kanyang tono ay malamig at nagbabanta. Bawat demonyong nakaluhod sa kanyang harapan ay nararamdaman na ang kanilang buhay ay nakabitin sa isang sinulid. Kabilang sa kanila ang Dark Demon, nakaluhod ng may labis na takot sa kanyang mga mata. Nang marinig ang mga salitang Thunder Canyon, nag-umpisang mag-isip ang kanyang isip, ang clone ko ay namatay sa Thunder Burial Canyon. Naroon din ang Succubus Queen, tahimik ngunit malalim ang iniisip, matalim ang titig na parabang may naramdaman din siyang kakaiba. Bigla, isang nanginginig na boses mula sa mga demonyo ang nagsalita. Si Lin Moyu iyon. Nang marinig ng Demon Emperor ang pangalang iyon, sumiklab ang kanyang galit na parang bagyo. Marahas na umalpas ang kanyang aura, inalog ang mismong mga pader ng palasyo habang siya ay sumisigaw, muli, Lin Moyu. Ikalat ang aking utos. Anuman ang maging kapalit, patayin si Lin Moyu. Ang sinumang magtagumpay ay gagantimpalaan ng isang Lot Treasure. Namayani ang katahimikan sa bulwagan dahil sa pagkabigla. Bawat demonyo ay natigilan sa hindi kapanipaniwala. Isang Lot Treasure, isang gantimpala na napakabihira at napakalakas na maging ang matataas na ranggong Demon Lord ay nagnanais nito. Sinulyapan ng Dark Demon ang Venom Demon na nakatayo sa tabi niya at malamig na sinabi, Venom, hindi ka ba interesado sa isang Lot Treasure? Bahagyang ngumisi ang Venom Demon at mahinahong sumagot, ang mga Lot Treasure ay hindi madaling makuha. Ako, ang Venom Lord, ay mas gugustuhing ipagpatuloy ang aking pananaliksik sa mga nakamamatay na lason. Tungkol naman sa pagpatay at pakikipaglaban na ito, ipapaubaya ko na yan sa iba. At sa ganoong paraan, lumipat muli ang eksena pabalik sa ating bida. Malalim na siyang nakapasok sa loob ng kuweba. Ang buong kuweba ay kumikinang sa mga electric crystal na nagliliwanag ng matingkad na bughaw na kidlat. Sa sandaling humakbang siya, isang notification ang lumitaw sa harapan niya, nakakuha ka ng electric essence. Ang iyong electric element immunity ay permanenteng nadagdagan ng 1%. Dinampot niya ang isa sa mga kumikinang na kristal sa kanyang kamay, bahagyang nakangiti habang sinasabi, naabot na ng aking limitasyon ang 70%. Ngayon, magagamit ko ang mga electric essence na ito upang itulak ang aking electric element immunity sa kanyang rurok. Ngunit, ano kaya ang nakatago sa mas malalim na bahagi ng kuwebang ito? Walang pag-aatubili, nagpatuloy siya sa paglalakad. Pagkatapos maglakad ng sandali, dumating siya sa isang napakalaking palasyo. Ang tanawin ay lubos na ikinagulat niya. Ito talaga ang palasyo ng Thunder God, at taglay ko ang susi para buksan ito, sigaw niya na hindi makapaniwala. Sa harap ng palasyo ay may nakatayong isang napakalaking selyadong pinto na nangangailangan ng espesyal na susi. Lumulutang sa tapat mismo niya ang susi na iyon, dahan-daw ang umiikot sa ere. Inabot ng ating bida ang susi, at nilapit ito. Pagkalapit pa lang nito sa kanyang kamay, lumitaw ang isang notification. Item acquire, Thunder God Sword, at ang susi upang i-unlock ang palasyo ng Thunder God.
Tiningnan niya ng diretsyo ang napakalaking pinto at, mahigpit na hinawakan ang maliit na susi na hugis espada, inihagis niya ito. Sa sandaling umabot ito sa tarangkahan, perpekto itong nagkasya sa isang maliit, hugis keyhole na uka. Isang malalim na ugong ang umalangaw-ngaw sa buong kuweba, ang napakalaking pinto ay nagsimulang manginig ng marahas, pagkatapos ay dahan-daang nagsimulang bumaba, bumubukas pababa habang umaagos ang nakakasilaw na liwanag mula sa loob. Iyan ang nagdadala sa atin sa pagtatapos ng kabanatang ito. Siguraduhin na i-rate ang kabanatang ito mula 1 hanggang 10 sa mga komento sa ibaba. Magkikita-kita tayo sa susunod na video, hanggang doon, mag-ingat at paalam.